Kakaramdam na talaga ng ano, itong si Sara Diskaya. Eh di ba, nilipat siya galing sa NBI, yung National Bureau of Investigation jail facility sa NBI at saka doon sa Muntinlupa. Dinala siya sa Lapu-Lapu City. O ngayon, nakakulong na siya sa Lapu-Lapu City. Yan nakikita nyo, oh, double deck. Parang nasa boarding house. Parang nasa boarding house, ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi niya sulo ang kwarto, marami sila doon. Baka nagsishare pa sila sa common CR. Ha? Oh, ano yan? Nahihirapan na di umano si Sara Diskaya. Nag-motion ang kanyang abogado na kung pwede ilipat naman daw sa NBI. Wala. Mahihirapang pagbigyan yan. Bakit naman bibigyan ng special treatment? Siguro kasi sa NBI, makaka-request siya ng special treatment doon. Pero hindi. Dinala nga siya sa Lapu-Lapu City kasi yung kaso niya doon didinggin sa Lapu-Lapu. Sa RTC ng Lapu-Lapu City. Kaya ano ito mga kabunyog. Actually, bakit hindi siya sa Sandigan Bayan? Bakit hindi sa Sandigan Bayan? Kasi ang kaso kasing ito ni Sara Diskaya, ito yung ghost project doon sa Davao Occidental. Yung bayan ng Jose Abad Santos. 96.5 million yan na ghost project sa Davao Occidental, sa bayan ng Jose Abad Santos. Buti nga hindi nga doon sa sa Davao Occidental ang hearing niya. Kasi nagdesisyon ang Korte Suprema, nagdesignate ang Korte Suprema ng anti-graft court. Dahil sa dami ng kasong ito sa anomalya sa flood control, nag-designate ang Korte Suprema ng anti-graft court. At ang pinakamalapit na anti-graft court, pinakamalapit doon sa Davao Occidental, itong nasa Cebu. Nasa Cebu. Itong Lapu-Lapu City. Kaya doon siya dinala. O ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, nakakulong na siya doon, nakakarana siguro ng hirap. Kasi nga naman, ang kulungan dito sa atin sa Pilipinas, mabuti kung katulad kay Duterte. Si Duterte may sariling kwarto, may TV, may computer. Ito hindi. Parang katulad din yan ni Kibuloy, di ba? Ang gusto rin sana ni Kibuloy, huwag siyang isama sa ibang preso. Doon na lang siya sa PNP Custodial Center. Sarili niya yung kwarto doon. Kaya lang, ang problema, mga kabunyog, mga kababayan, bakit naman siya bibigyan ng special na treatment? Sino ba si Apollo Kibuloy? Ganyan din itong si Diskaya. Bakit hihiling na ilipat sila sa NBI? Solo sila doon? Mapapadalhan siya doon ng makaka-enjoy siya ng special treatment? Hindi. Tama lang 'yan. Kaya lang mas malala kasi ang sitwasyon ni Diskaya kaysa doon sa ibang akusado. Kasi na-assign nga yung kaso niya doon sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Bakit? Yun ang pinakamalapit na anti-graft court doon sa pinangyarihan ng kanyang kaso. Ang kaso niya Davao Occidental. Pero pasalamat na nga lang siya, hindi siya doon sa Davao, ang layo-layo noon, Mindanao. Kaya lang malayo pa rin siya sa pamilya niya. Pagdadalawin siya, mag-i-aeroplano. Sa bagay, marami naman silang pera. Pero ito na mga kabunyog, ngayon nararanasan niya na kaya yung sinasabi niya na naaawa siya sa kanyang mga anak, hindi lang yan dahil sa kanyang mga anak. Siya mismo, imagine niyo ang rangya-rangya ng buhay niya. Grabe yung luxury ng buhay niya. Ilan ba yung luxury cars niya? Yung mga niya, yung mansion, yung mamahaling bahay. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, may nabasa natin, nag-motion daw yung abogado kung pwede naman daw ilipat na lang sa NBI. Hindi. Tama lang yan na dyan. Tama lang yan na dyan. Bakit naman siya bibigyan ng special treatment? Ito na yon. Humingi siya ng advice kay Marcoleta. Kasi, yung ibang mga co-accused niya, halimbawa sila Alcantara, sila Bryce Hernandez, yung si Sally Santos, pati si Bernardo. Naka-schedule na silang nagbalik na sila ng kanilang mga, hindi pa tapos portion, bahagi pa lang yung kanilang si Alcantara, nakapagbalik na ng 110 million, tapos yung sunod, 71 million yata yun. Yung Upulinsya, 70 million din yata yun yung DPWH NCR director. Tapos yung si Sally Santos, 15 million ba yun? 15 million. Pero ito kasing si Diskaya, wala, ayaw.
Ayaw magbalik kasi yun ang advice sa kanila ni Marcoleta eh. Wala kayong dapat ibalik. Wala naman daw yan sa batas na para malagay ka sa witness protection program, magbalik ka ng yaman. O yan ang nangyayari. Yan ang nangyari. O, tapos sa halip na magpakita ng pagsisisi, hindi nagpapakita ng pagsisisi. Imagine niyo yung media, syempre yung media naghahanap ng scoop ng balita. Dinnerty finger sign niya pa. Dinnerty finger sign niya. So anyway, nakakaranas na mahirap talaga yung lagay niya na yan dyan. Kasi imagine niyo na kahit pa sabihin mo ang mga pera niya nandun pa rin, bilyon-bilyon yun. Kumbaga may mga pera pa siya. Kasi ang nakuha ng gobyerno yung luxury cars na i-auction na yon. Sabihin pa natin may naka-freeze siyang assets. Pero mas marami pa rin yan hindi naka-freeze yung mga naitago nila. Oh, pero paano niya mai-enjoy yun? Paano niya mai-enjoy yung sobrang yaman na yan? Nila. Wala na. Oh, pareho din yan ni Kibuloy. Ang yaman-yaman ni Kibuloy. Ang laki-laki ng kanyang kaharian. Oh, pero paano niya ngayon mai-enjoy? Nakakulong siya dun sa Pasig. Ganon din si Roque. Ang dami ring pera. Oh, ang daming pera. Yung sa Pogo, sa Vientiam, ang dami niyang properties. Paano niya mai-enjoy yun? Nandun siya ngayon. Nandun siya ngayon. Hindi na-approve ang kanyang political asylum. Hindi siya makatuloy sa hotel kasi wala siyang valid na visa at saka passport. Yun ang mga nangyayari. Yan ang nangyayari mga kabunyog, mga kabayan. O ngayon, nakikiusap daw si Diskaya kung pwede naman daw ilipat na siya ng NBI. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan na yung grabe galing sa pagiging sobrang yaman, bilyon. Bilyon. Tingnan nyo rin yung nangyari kay dating DPWH Undersecretary Cabral. Ayon kay John Vic Rimulya, mga 20 billion daw. Mga 20 billion ang pera na nakuha ni Cabral. Yun, hindi pa tapos yan. Babawiin daw ng gobyerno eh. Idadaan sa civil forfeiture cases. Kaya mga kabunyog, mga kabayan, mayayaman sila tulad nito ni Diskaya. Okay, pero mai-enjoy mo ba yan? Mai-enjoy mo ba yan? Ayan, nakakulong. Yung kanyang, na kasi, mga kabunyog, grabe na kasi ang ginawa nila. Imaginin nyo naman yun, pinag-uusapan na pera sa kanila. Tingnan nyo si Alcantara. Si Alcantara, DPWH lang yan district engineer. 300 million ang ibabalik niyang pera. Nga yan yung 300 million, malamang hindi pa yan yung lahat. Ibig sabihin, ganun, mga kabunyog ang nahawakan nilang mga pera. Kay kay Alcantara lang yun. Di lalo na yung mga lalo na sila Bernardo, billion. Lalo na sila Cabral, billion. 20 billion nga, sabi ni John Vic Rimulya. Lalo na yung mga kongresista, yung mga senador. Ay, grabe. Kaya ngayon, nararanasan na nila. Nararanasan na. Ano na yan? Masyadong nai-stress na yan. May nakita nga akong video nito ni Diskaya. Sabi niya, sa tingin niyo ba sa akin nai-stress ako? Hindi pa, wala pa itong mga kasong ito. Wala pa itong mga kasong ito. Nung karangyaan pa nila. Tingnan nyo, sa tingin nyo ba sa akin nai-stress ako? Hindi daw siya nai-stress. Pero ngayon, sige nga, sabihin niya yan kung hindi siya nai-stress dyan. Kaya, ito yung unang Pasko nila na hindi makakapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Si Duterte, ito rin yung unang Pasko na hindi niya makakapiling ang kanyang pamilya. Hindi pinayagan si Duterte.